Posible umanong tumagal pa ng ilang araw ang pag-ulan sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Nadulot po ng low pressure area ayon sa Pag-asa. Kaya mabuti pong alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula po yan sa aming kasamang si April Enerio. Mag-uulat ng live mula sa Pag-asa DST. April? Tama ka dyan, Kirby. Inaasahan na sa susunod na 3 araw pa ay maulan pa rin po ang panahon dyan sa may Visayas at Mindanao tulad na nararanasan natin ngayong Lunes. Ayon po sa Pag-asa, namataan low pressure area sa layong 70 km southwest po yan ng Cagayan de Oro. Almost stationary o halos hindi gumagalaw ang naturang. Kaya naman tuloy-tuloy ang mga pag-ulan dito simula pa noong Sabado. Ang dahilan niyan ayon po kay Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio, malakas ang northeast monsoon kaya hindi ito makausad pahilaga. At meron din mga vortices o mga sirkulasyon sa katimugan ng Pilipinas na hindi natin nakikita dito sa ating MPSAT, no? Para yan po ang dahilan kaya hindi ito nakakagalaw pa rin. At dagdag pa ni Alzar, may tsansa pa rin po itong maging bagyo lalo na kung makakaipon pa ng sapat na lakas sa mga susunod na oras o araw. Inaasahan anya ang maulang panahon sa Visayas at Mindanao nga sa susunod na 3 araw dulot ng low pressure area. Sa kaugnay na balita, ayon po sa rainfall advisory ng Mindanao na itatala ang moderate occasional heavy rains sa ilang bahagi ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Compostela Valley, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Inaasahan magpapatuloy ang mga pag-ulang ito sa mga nabanggit na lalawigan sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Abiso ng Pag-asa, mag-monitor ng mga balita at maging alerto sa posibilidad ng pagbaha at landslides dulot na naturang mga pag-ulan. Na moderate to heavy rains at thunderstorms ang eastern at central Visayas pati maging ang Bicol region. Ang Hilaga at Gitna Luzon ay makakaranas na maulap na panahon na may mahihinang pagulan dulot naman ng malakas na northeast monsoon. Kaugnay na pag-iral na malakas na northeast monsoon o amihan, maraming baybayin ngayon ang nasa ilalim ng gale warning. Narito po ang earth wind map. Makikita ang direksyon ng hangin at yan ay mostly nanggagaling sa may northeast. So base po dito, inaasahan ng strong to gale force winds at rough to very rough na kondisyon ng karagatan sa mga susunod na oras. Kabilang po dito ang northern seaboards na northern Luzon, ang eastern seaboards ng central Luzon sa may Aurora po yan, eastern seaboards ng southern Luzon, eastern seaboards ng Visayas sa may Samar at Leyte, eastern seaboards ng Mindanao at Davao del Sur. So para po sa mga mangingisda na may maliliit na sasakyang pandagat, kung maaari lamang ay iwasan muna pumalaot sa mga nabanggit na baybayin. At para naman sa mga sasakyang pandagat, maging handa po tayo sa malalaking alon. Samantala, dahil marami na nga ang nakakaramdam ng malamig na panahon sa mga araw na ito, minarapat nating alamin ang mga temperaturang na itatala, particular na sa Baguio City at sa Metro Manila. Ang lowest temperature ever recorded sa Baguio City ay noong January 18, 1961 na may 6.3 degrees Celsius. So far, hindi pa po nabibreak ang naturang record. Sa parehong araw ng taong 2013, naitala naman ang 9.5 degrees Celsius. So yan po ang pinakamababang temperatura last year. At sa first 13 days ng taong ito, kahapon naitala ang 9.6 degrees Celsius at inaasahan na bababa pa ang temperaturang mararanasan sa mga susunod na araw. Samantala, dito naman sa Metro Manila, kung ikukumpara natin last year, January 24, 2013, 18.1 degrees Celsius ang lowest temperature na naitala. January 12 kahapon, 19.2 degrees lamang naman ang naitatala. So ayon kay Pag-asa weather forecaster Fernando Cada, inaasahan rin na bababa pa ang temperatura sa Metro Manila sa mga susunod na araw dahil ang peak na northeast monsoon o amihan ay late January to early February. At yan po ang dagdag kaalamang hatid sa inyo ng Panahon TV kung saan walang pinipining panahon ang pagbibigay impormasyon. Manatiling updated sa panahon, sundan kami sa Twitter, i-like sa Facebook at bisitahin ang website sa www.panahon.tv. Antabayan na rin ang aking susunod na update mamayang 3:00 ng hapon. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Kirby. Maraming salamat sa iyo, April.